Alright, so ito na naman tayo sa update ng mga devices natin na mayroon so far. This is a long-term review or long-term update. So, yung ating laptop na 3 years na nating hawak, every year kasi nagpapalinis ako. And doon sa huli kong palinis, diba, nung 2 months ako nung June, nagka-problem na hindi daw na-repaste yung sa CPU, kaya mainit siya. Tapos, pina-check ulit, na-repaste na siya. Kasi liquid metal siya, pero they suggest na wag daw i-replace na liquid metal. Palitan na lang ng thermal paste. So far, okay naman. Gumagana, walang problema. Pero ang repasting and cleanliness is every 6 months na. Tapos, mas mahal siya ngayon. Kasi yung pinupunta ko before, dahil nga wala sa liquid metal, kinakabahan silang i-repaste ng paste. So, dito sa bago kong pinaglilinisan, pinag-repastan, sabi nila, okay naman kahit thermal paste lang, kahit hindi liquid metal. So, sila na nagre-repaste. Mas mahal nga lang. Like, 5 times yung difference ng price. Ewan ko lang kung magpa-repaste and magpalinis ulit ako sa bandang December if it would be the same na 1.5 or mas mura. But medyo may kamahalan nga yung last time ko na palinis and pa-repaste sa kanila. So far, okay pa naman yung laptop. For office and so okay pa naman siya. Wala pa namang may mga ilang bangas na, may mga natanggal na gilid-gilid na rubber stopper dun sa screen, pero pa rin, hindi naman siya ganun ka noticeable, negligible pa rin naman siya. Sa phone though, it's been 2 years and 7 months, and ngayong buwan 5 beses ko nahulog. For the week mga 3 times. Tapos naka One UI 7.0 na siya. May mga improvements, may mga hindi improvement, pero bang halos wala na bago. Pero okay pa rin naman. Okay naman siya so far. Ang problema ko lang yung green line sa screen. So talagang nag-iipon na ako para sa pampalit if ever. Nawawala yung green line minsan. Minsan bumabalik, tapos minsan nag-reverse. Pero so far, okay naman, nagagamit ko naman siya. Wala namang minsan lang pag nanonood ako sa YouTube o kaya Netflix, dahil sa may linya, medyo weird lang siya. But besides that, nag-iipon ako. Actually, ang pinaplano ko, either mag-Apple, which is sobrang mahal, or hintayin ko na lang yung Ultra na S26. Pero baka mag-monthly ako. Depende pa. Tingnan ko pa kasi as of na yung kinikita is hindi naman ganun kataas. Kung kaya naman tiisin o pagtiisan itong current na phone ko, pagtiisan na lang muna hanggang makapag-ipon. O kung mas maganda naman ang A57 next year, baka mag-A57 na lang ako. Pero ang plano is mga nasa, hindi man super flagship, pero sa flagship, like kung hindi ultra, kahit yung plus lang, basta okay yung improvements. Kasi mostly yung ginagamit ko lang naman dito, picture, videos. Hindi ba ako masyadong nag-gaming eh. So, tingnan lang natin. Sa ating Momentum 4, naghihintay ako ng Momentum 5 actually. Hinihintay ko announcement. Kasi if this year wala pa, and next year meron na. Kung may ipon naman na, baka magpalit na ako ng na kung hindi naman ganun kalayo yung price, tapos madaming improvements, baka magpalit na lang ako mag-ipon ako para pampalit. Pero kung like kunti lang naman improvements, o kaya sobrang napakamahal, pads na lang papalitan ko. Yun nga lang, hindi siya Bluetooth. Kailangan lagi nakakonect sa laptop. Tungkol lang siya magagamit so far. So, yun lang muna. Mag-isipan pa. Pero okay naman, gumagana pa rin naman, maganda pa yung tunog. Pero ang habol ko kaya gusto ko siyang i-update is yung Bluetooth. Hindi ko masyado nagagamit ko lang yung sound core kapag nasa labas. Pero kung sakali makahanap siguro ako ng Momentum 5, tapos maganda yung case niya, kasya naman sa bag, baka yun lang din ang gamitin ko lagi. Kasi iba talagang tunog, magkalayo yung tunog nila. Siyempre headset sa earbuds, tapos mas gusto ko talaga yung tunog ng Sennheiser compare sa Soundcore as of now. Makikita natin eventually.
or rather hindi rin kasi talaga kaya ng tenga ko yung mga earbuds, mas gusto nila yung headset. Ang problema lang sa headset or headband o yung nagmamarka pag matagal lagi na sa ulo, yun lang, hindi nagde-deform yung skull. Tapos yung Shure MV7 okay pa naman, tumutunog naman maayos. Ang problema ko pa rin lang is yun nga, mahirap gamitin yung software. Nagloloko yung software minsan mahina, minsan malakas yung tunog, but besides that okay naman yung mic software. Yung ating laptop fan or rather yung cooling pad, okay naman siya so far. Pero nagplatano ako kung may extra at mura lang naman yung Lano, baka magpalit akong Lano kasi ang maganda sa Lano may filter, ito kasi wala. Pero so far, kung sakaling hindi na resolve yung problem dun sa thermals nung nagpa-repaste ako, baka nagpalit ako ng cooling pad. Pero dahil okay pa naman siya, wala namang issue so far sa akin sa thermals ng laptop, baka iusog ko muna. Kasi ang problema ko sa Lano, baka hindi mag-fall flat tong laptop kasi iba talaga yung iba talaga yung merong pag nakabukas kasi tumataas, may stand sa ilalim. So, hindi katulad ng iba laptop na talaga fall flat. Yun pwede yung sa Lano, walang problema, magpapalit ako. Pero ito kasi iba kasi yung orientation niya. So nagdadalawang isip ako pagpalit. Pero as of now, baka hindi na muna. Though mas mura siya quote-unquote compared sa cellphone, baka hindi na muna. Tapos itong Deco, so far okay naman, wala tayong problema sa Deco. Dati nagka-firmware issue pero ngayon okay na siya. Tapos na-optimize dahil nga doon sa kable and nakukuha ko na speed. Nag-update si Globe, binigyan niya ako ng 800, imbis na 700, 800 Mbps na. Tapos nakukuha kong speed dahil nakakonect ako via Ethernet line o LAN cable o UTP cable is 1000 or rather 1 Gbps o 1000 Mbps na 1.1 actually, which is I think boosted lang. So pero pag nag-download ako gamit si Steam, nasa 400 yung speed. So hindi ko alam kung talagang actual speed yung 1000 Gbps 1000 Mbps, 1 Gbps, pero 1.1 yung lumalabas. Tapos dito sa Archer, okay naman siya, walang problema. Maganda nga signal niya abot hanggang labas. So pag umuwi ako, habang nasa gate, meron na akong signal ng wifi. Yan. Xiaomi, minsan nagloloko pa rin, pero at least okay pa rin siya. Walang problema. Yung power bank natin, okay na okay, walang problema. Sound cord, di ko na masyadong nagagamit, pero okay pa rin naman siya so far. Kailangan linisin time to time. Yung mga cable natin okay na okay, and yung ating UPS is okay na okay din. Nagagamit ko siya pag brown out, hindi ako nawawala ng internet. So yun lang, mabilisan lang na update. Salamat sa panonood. If may tanong kayo, go lang. Go lang go and grow lang go kay God.